ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kasamaan, minsan hindi raw kontento sa pagpapakita o pagpaparamdam lang. Dahil ang iba, sumasani pa raw mismo sa ating katawan. I Wonder Team sa formation ng Pangasinan nang mabalitaan naming may naganap daw dito na pagsapi. At hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi maraming estudyante raw sa paaralang ito ang sinaniban. Nung nakita ko na yung isang anak ng co-teacher ko na nag-aaral dito, iba na yung kinikilos ko eh. Pagbaba ko ng platform, mga 3 hakbang, tumba na yung bata. Tapos, dinala po namin sa isang room. Yung room na pinakadulo ko. Yung tumitirik po yung mga mata nila, sir. Tapos may tatlo na mahawak. 3 nga dito, tapos 3 din doon. Tapos sabi ng mga bata, sir, malakas po sila. At hindi raw natapos dito ang kababalaghan dahil 6 sa mga estudyante ng paaralan ang umano'y sinaniban din. Para mapanatag ang mga guro at estudyante, nagsama kami ng pari para bendisyonan ang buong paaralan. Tinipon din niya ang mga estudyante na umano'y sinaniban para sa tinatawag na Prayer of Deliverance. Bendisyonan na kami, Apo. Bendisyonan digiti ng ubing, gan kastamat, kadigiti espiritu, no nyaman, nga ito mong galmay sa. Sapay lang kumata may karida, iti daytan nga nakikaryanda, katsandan nga. Pero ang dapat sana'y mataimtim na pagdadasal. Biglang natigil ng manlisik ang mga mata ng estudyanteng si Mea. Di niya tunay na pangalan. Ay, lalaki. At bigla umano itong sinaniban. Pinasuri namin sa exorcist na si Father Zerudo ang nakuna naming video para kumpirmahin kung ito nga ba ay aktwal na pagsani. Ayon sa kanya, hindi siya sinasapian. Either she has a psychological problem o kaya she's just acting. Kasi may buhay yung mata eh. Pag naalala lahat ng yang nangyari, hindi siya possession. Samantalang konsyensya naman ang tatanungin. Ayon sa psychiatrist na si Dr. Bernadette Arcena, minsan ang inaakala nating sanib, yung palang tinatawag na hysteria. Hindi pwede. Minsan may mga bagay na merong rejection and abandonment issues na hindi na-address at hindi nasusolve sa tunay na buhay. So, nangyayari, nandun pa rin sa isip niya, kumbaga, waiting lang na lumabas o magkaroon ng mga simptoma.
The mind is so powerful na kapag inisip ng ating mind, ang manifestations niya ay through body symptoms. Ang nilalang namang ito, sa unay hindi mo raw katatakutan. Nagbabalat kayo kasi ito bilang cute na sanggol. Yun pala, nakakatakot. Ang tiyanak. Ang ka-wonder nating si Lani, nakakita raw umano ng isang tunay na tiyanak. Nagsasara raw siya noon ng tindahan nang may mapansin siyang bata na kakaiba ang itsura. Nakangiti siya eh. Nakangiti siya sa akin. Tapos, gumaganyan yung ano niya, yung itsura niya. Doon, natakot na ako. Tumakbo na ako. Sarado na ako ng pinto. Ipinaguhit namin sa isang sketch artist ang itsura ng sinasabing tiyanak. Base na rin sa kwento ni Lani. Isinama namin ang manggagamot na si Mang Gasti sa lugar kung saan nagpakita umano ang tiyanak kay Lani. Nagpausok siya rito ng insenso. Bumigkas ng dasal. At pinatunog at tinatawag niyang singing bowl na pangontra raw sa tiyanak. Lisanin nyo ang lugar niyo. Kumuha rin si Mang Gasti ng blankong papel. Sa kanya ito, pinahiran ng langis at pinainitan sa kandila. Dito raw lalabas ang imahe ng tiyanak na nagpakita kay Lani. Nakita mo? Siya ba yung nakita mo? Pero sa halip, ang nagpakita sa papel, imahe raw ng isang ina na nagpalaglag ng sanggol. Sinasabi kasi na ang mga sanggol na pinalaglag ang siya nagiging tiyanak. Ito yung shape ng mukha ng bata. Yung katawan, ulo, may kalting buhok, yung kamay nakasumbot. Pero mariin ang pagtutol ng simbahan sa mga kwento tungkol sa tiyanak. Myth lang yan na lumalabas sa pag-iisip ng isang tao. Kaya sa mga ganun, ang simbahan ay wala silang official na paniniwala dyan. Sa aming pagbabalik, pasukin naman natin ang mga lumang simbahan at isang lumang parola na pawang tinitirhan daw ng mga kaluluwang hindi matahimik. Huwag na kayong alis sa inyong mga kinaupuan. Dahil baka nakasunod na sila.